Okay, mic check mga kapatid. Nandito na naman po tayo sa isang reaction video. Meron na naman po tayong panonoorin galing sa Pinas News Insider. Good news, nagkausap na, gumalaw na PH Army. Pumalag sa palasyo, lahat na shock. Oh, okay President, bakit P? Di ba dapat BP? Bakit pito? Sinasabi bang President agad si BP Sara nating mahal? Take over na. Ayan. Patanong lang sa akin ito, gaano katotoo? Kung trip nyo na may kasamang reaction video, simulan na ho natin ito. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang fiber ni Juan. Okay, i-play na ho natin. Anong meron? Ito ang mga balitang trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na dapat malaman ng taong bayan na pilit iniiba at ayaw di umanong ipalabas ng bayarang media sa publiko. Finally, tunay na talaga na ang lahat ay may hangganan at hindi mananaigang kasamaan kailanman laban sa kabutihan. Matapos ang matinding pag-amin ng presidential sister Amy Marcos na ang kanyang kapatid na si Bongit Marcos Jr. ay gumagamit di umano at lulong sa ipinagbabawal na gamot, sa wakas nagsalita na rin ang Philippine Army sa pamamagitan ng kanilang FB page. At alam nyo dapat kahit kapulisan at ang mga mga sundalo natin, dapat to medyo maging concerned din sila. Mr. President, kung hindi ka ho talaga gumagamit, baka naman pwede kang magpates. Di ba? Yung mga ganun ba? Kaysa naman tatahimik tayo. Kaya ngayon, tignan natin kung anong meron na. BP Sara, handa nang mag-take over anumang oras. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan. Ayon kasi sa biglaang post ng Philippine Army sa kanilang FB page na tila ikinagulat ng taong bayan at ng gobyerno ngagba. As soldiers, we should honor our oath, serve with professionalism, honored and integrity, remain loyal to the Constitution, and letting the rule of law guide our every action. Ayun, kung talagang loyal sila doon sa Constitution, alam nyo na gagawin nyo. Mga sir, wag nyo na hong patagalin. Magpa-imbestiga na rin kayo, di ba? Ang kanilang arang code of conduct ay magsisilbing magiging tapat sa taong bayan, sa mga Pilipino at sa ating konstitusyon. Kaya isa lamang ay pinahihiwatig at ibig sabihin nito, nakahanda na at ready na di umanong mag-take over ang Vice President na si Sara Duterte bilang Pangulo ng Bansang Pilipinas na siyang ipapalit kay Marcos Jr. Ayon pa kay Tio Moreno, time for BP Sara to take over. Senator Amy R. Marcos bombshell revelation that Bongbong Marcos is unfit to govern due to drug addiction is a national emergency and constitutional crisis. When the president's own sister and a duly voted senator publicly question his capacity to lead, the country has a duty to ask whether or not the president still capable of discharging the powers of his office. And if the answer is no, the Constitution is crystal clear about what must happen next. Under Article 7, Section 8 of 1987 Constitution, the Vice President shall become the President in case of death, permanent disability, removal from office, or resignation of the President. Meanwhile, Section 11 provides the mechanism that the President may declare his own inability or the majority of the Cabinet may formally inform Congress that he can no longer function automatically, making the Vice President the acting President. These provisions exist for moments exactly when the health, stability, or mental competence of the Chief Executive is seriously in question. This is about preserving the stability of the Republic. A commander-in-chief who is compromised, whether due to illness, impairment of addiction, puts every Filipino at risk. Decision on national security, foreign policy, and disaster response in the economy required a leader and full command of his faculties. The allegation comes not from the critics, not from the opposition, not from anonymous sources, but directly from a Marcos. That alone demands an institutional response, not a PR spin. The cabinet must now confront the difficult truth that their constitutional duty is to the nation, not to the president's
family's name. The Armed Forces of the Philippines must also ensure that the chain of command is not compromised because failure to do so would lead to the proliferation of the NP and terror, again, worse invasion of our countries. If BBM is indeed incapacitated, they have the legal obligation to trigger the process under Article 7, Section 11. Congress must be prepared to act as the constitutional arbiter. The Philippine National Police should uphold their mission and vision to serve and protect the Filipino people, not one political family. And Vice President Inday Sara Duterte, by law, the first in the line of succession, must be ready to step in. Why? Because the country cannot be led by uncertainty. The presidency cannot operate in the shadows, and the people deserve better. If Malacanang argues that the allegations are not true, then they should do a public hair follicle drug test to see if the president is not compromised. If they insist that the burden of proof lies in the hands of the accuser, then Imy's testimony should be enough, as she has a personal knowledge as part of the immediate family. It is time to invoke the 1987 Constitution. It is time for Vice President Sara Duterte to take the helm. It's time for the FOR to correct their wrongdoing and redeem their reputation as the most routine institution of the Philippines. It's time for President Duterte and 100 million. Ito muna tayo. Ayun yung sa sinauli, no? Sinauli, tas hindi na po pwedeng magnanakaw ka pag sinauli mo, okay na. Yan yun eh. Pero doon muna tayo mga kapatid sa usapang nagbulgar si Madam Amy, ano? Medyo nakakisang linggo na ba o lagpas na? Ganito yun, ano? Sinasabi nila, sinisiraan ni Madam Amy ang presidente. Actually, sinisiraan ba talaga? O yun yung kasiraan niya? Ako, naniniwala ako sa sinasabi ni Madam Amy. Kasi nga, nagko-connect siya eh. Ngayon naman, Madam Amy, alam mo na palang ganyan, pero pinatakbo mo pa rin. So may mali pa rin siya, no? Ngayon, nalalaman na ng taong bayan. Yung iba, kung makapagsalita sila, tanggol na tanggol nila si PBBM. Dapat ho hindi ganun eh. Mga sir, mas maganda, ayon sa sinabi ni Madam Amy Marcos, dapat paimbestigahan natin ang presidente kung totoo nga ang sinasabi ng kanyang kapatid. Ganun sana, no? Kaso hindi. Hindi totoo yun, hindi totoo. Bakit? Alam nyo bang hindi totoo? Hair follicle test lang ang makakapag-alam kung totoo. Halimbawa, ako, kakampi ako ng PBBM. Halimbawa, nalaman ko, nagsalita si Madam Amy, magiging patas tayo, sasabihin ko, ganun ba? Tama kaya ang sinasabi ni Madam Amy o hindi? Ngayon, mapapahiya si Madam Amy. Tara, Mr. PBBM, magpa-test tayo. Oo, di ba? Ipatest natin para mahiya lahat sila, magkandahiya sila sa kanilang mga sinasabi. Kaso, imbis na ganun sana ang gawin, ayaw magpa-test. Di ba? Yun lang ho eh. Hindi ka naman inuusgahan namin. O sige, sinabi na ni Madam Amy. Ako, naniniwala base lang sa aking pananaw kasi kumukonekta yung mga sinasabi niya. Ngayon, ikaw bilang presidente, tama na yan, ang daming paligoy-ligoy, magpa-check ka. Magpa-test ka kung talagang wala. Kung meron, ako ito yung opinion ko lang din sa isang tao, kapag alam niyang siya talaga ay ganun, hindi talaga magpapatest yun kasi para mo na pinakpok yung ulo mo nun eh. Yun lang ho ang matutukoy ko doon. Ngayon, yung mga kababayan ho natin, ng mga sundalo, kapulisan, dapat mag-request din kayo na Mr. President, totoo ba tong sinasabi? Kasi baka hindi to totoo, pinoprotektahan namin, addict pala. Kaya dapat magpa-test ka para malaman namin kung totoo o hindi. Ganun lang, di ba? Kaso, ewan ko sa kanila. No? Salita agad sila, hindi totoo. Kasinungalingan ang sinabi, kasinungalingan. Magbigay kayo ng ebidensya. Di ba? Si Madam Amy, kasama niya na daw yun mula pagkabata. Ay, mula pagkabata ba? Oo, syempre, kapatid, ano? Tapos, imbis na sinabihan pa siya na hindi tunay na kapatid, ano ngayon? Kung halimbawang hindi tunay na magkapatid, patingin din ang ebidensya. DNA test, hinihingi niya. Sige, magpapa-DNA test tayo, pero magpapa-hair follicle test ka. Wala na, dinedma na. Dito naman tayo ngayon. Sa oli. Okay, tuloy. Doon, dadalahin sa palasyo. Sinole. Ayan. Kayo ba? Ako nagtatanong lang
Gusto nyo ba? Natutuwa ba kayo sa pagsoli nitong 100 million na nagamit dyan sa Ghost Projects? Sige, ay lalagay 100 million. Natutuwa ako na sinauli, pero dapat may managot. 'Di ba? Hindi pwedeng nagsauli lang tas wala, hindi na ididemanda. Hindi pwede 'yon. Tsaka 100 million lang 'yan. Malaki. Base sa napanood ko kay Ben Barubal, sabi niya ng gano'n 1.7 trillion. O kaya yung 100 billion. Yung mga gano'n. Gano'n ang dapat ibalik at dapat parusahan dahil napakalaking pera ho niyan. dyan sa comment section, ha? Sige, pag-usapan natin. Ang bulto-bultong tigi 1,000 pisong ito ang Ay, grabe. Di pa ako nakakita ng ganyang kadaming pera. Grabe, ang dami niyan, ha? unang perang isinauli sa gobyerno 4 na buwan matapos pumutok ang flood control scandal. Ang kabuuan, 110 million pesos. Isinauli ito ni Henry Alcantara, ang sinibak na district engineer ng DPWH Bulacan. Humarap siya kanina sa DOJ pero tumangging magkomento sa media. Siya ba yung magnanakaw, no? Maayos naman po siya. In high spirits kasi Natural, maayos ho yan. Milyon ho yung pera eh. excited din siya na ibalik talaga tong pera to kasi Excited na ibalik yung pera. Wow! Gusto nyo matuwa pa kami na excited pala siya eh. Maayos naman siya. In high spirit. Maayos naman siya. Paano siya hindi magiging maayos? Ang dami niyang perang nakuha. 100 million. 110 million, isa sa uli. Excited daw. What? Kung hindi ba nagkabukuhan, isosoli niyo yan. Oo. Naku, kita mo. O paano pa yung iba? Di ba? Nga, payat yung kliyente mo dati, lumubo na ngayon ng taba-taba. Siguro araw-araw kumakain ng lechon. Hindi ko alam kung payat siya dati. Pero kita mo sa itsura, hayahayang buhay. Oo. Yung itsura ni Alcantara na yon, mukhang hindi kakain ng yon, ng 500 pesos na Noche Buena. Speaking of that, kalokohan to ni Auntie Claire. Siguro noon pwede yung 500 pesos na Noche Buena. Pero ngayon, mga kapatid, parang sinasabi mong challenge eh. Hindi yun normal. Ang tinutukoy dito yung normal na paggastos ng 500 pesos sa Noche Buena. Yung 500 na sinasabi nyo, parang challenge na kasi yun eh. kasi nga parang sabi niya ito na lang ang matutulong niya para sa bayan. Wow! Tangina! Wow! Nagkautang. Yun na lang ang may tutulong sa taong bayan, yung pagsasoli ng 100 million. Wow! Magte-thank you pa kami dahil na ibalik. Etong gobyerno ang pinakamasaya sa lahat, mga kapatid. Wala na tayong oras. Maraming. Ako, in-experimentuhan ko yung aking channel sa mga makakapanood dyan, no? Nagpalito kasi ako ng from X-Crew to Deng TV. No, kaya talaga malikot kasi ako eh, no? Pinalito kasi yung X-Crew kasi grupo po 'yon ng pagka-rap namin noon. So, ako po si Deng. Kaya Deng TV, no? Meron namang X-Crew, i-type nyo lang po dyan, makikita nyo po yung ibang kanta namin, no? So, sa ngayon, mga kaibigan, gusto ko po sana ng inyong like at yung comment. Bawat manonood po dyan, tulungan nyo po akong maibalik po yung sigla ng aking channel. Kasi nawala ho yung algorithm. Ang kulit ko kasi, no? Noon, delete ako ng video, yung mga luma, bawal pala yun. Ngayon naman, nagpalit ako ng brand. From X-Crew to Kuya Deng. Kasi may nag-comment, "Uy, ikaw pala X-Crew," sabi nung gano'n. So, hindi pala nila alam na ito yung Deng TV na X-Crew, no? Hanggat din nila nakikita yung umaapoy na aking salamin. Maraming salamat po sa inyong panonood. Then, may breakdown ba tayo dito? Ayan, breakdown. Huwag niyo kalimutan kahit mag-like lang po, okay na tayo dyan.